So, hindi po umubra this time si VP Sara kay Speaker. Hindi ko alam kung ba't tinatawag niyang tamba. Hindi ko siya tinatawag na tamba, promise. Ang tawag ko dyan, Speaker. Ginagalang ko siya. Hello po, Speaker. Hi. Hello. So, hindi umubra si VP Sara. Kung naaalala nyo, merong conflict yung dalawa, no? Hindi man po pinangalanan ni VP Sara kung sino yung tinutukoy niyang tambaluslos. Ayun, si VP Sara naman pala ang tumatawag sa kanyang tamba. Although hindi niya tinukoy, pero yun po ang tingin ng marami, di ba? Na ang tinutukoy ni VP Sara na tambaluslos noon ay si Speaker Martin. Yun, kumbaga ang mga netizens, di ba, tinitimbang-timbang lang kung sino ang pinakamalapit sa tinutukoy yung tamba. In fact, lalaki kasi yung tamba eh. Kasi yung tambaluslos po, hindi pwedeng si Ma'am Shikels. Kasi ang tambaluslos, kaya nga luslus. Para siyang halimaw na dakog lagay ag dakog kuan. Kaya nga nakaluslos, di ba? And naielyahan daw pagka may mga nakikitang naguhubad baro according to Visayan mythology, di ba? No, kung may mga manananggal dyan sa Kabisayaan, may tik-tik, may wakwak, may mga sigbin, meron ding tambaluslos at hindi ko yan alam. Ako po ay dugong Bisaya pero hindi ko alam na may tambaluslos. So, huwag kang halimaw, ika, no? Or kapag ginamit sa iyo yung tambaluslos na yun, sa imong ambisyon, ganun kasi yung message ni VP Sara noon eh. Sa imong ambisyon, do not be tambaluslos. So siguro huwag kang halimaw, huwag kang epal, huwag kang a-hole, di ba? Kung sa English pa kayo yung ibig sabihin. Kapag ginagamit sa iyo yung term na ikaw ay murag tambaluslos ka, no? Ganon. So parang ano ka, ogag, tarantado, parang lahat-lahat ng negative na pwede sigurong gamitin dyan. So, dahil nga po dyan, mukha namang okay na sila. Kasi nung Sona ba yun? Sona? Yung latest Sona ni Papshi? Magka-holding hands sila ni Speaker. Ay, hindi natin alam, di ba? Dyan naman, sa Philippine politics, gano'n naman eh. And even siguro sa world politics, kaaway mo ngayon, kakampi mo bukas. Sabi nga, in politics, there are no permanent friends and enemies. No, eventually nagkakasundo-sundo ang mga yan for their common good. Kanila lang. Di ba? Pero ayun nga po, dito na po mararamdaman ng mga nakaupo ang power ng Legislative Department. Kasi ngayon nga po, pinag-uusapan yung magiging pondo next year. At dahil si VP Sara ay na-involve sa mga intriga at iniintriga po talaga patungkol sa confidential funds na 125 million yata, pupunta natin mamaya, na ginastos lang daw niya within 11 days. O diba, winaldas lang daw ni VP Sara yung 125 million. Saan daw napunta? Diba, ganun-ganun ang intriga kay VP Sara. So, anong gusto nilang iparating? Waldas at kurakot si VP Sara? Kaya diba may mga recent usapan ng mga nakaraan ng mga dinidinay naman ng Kamatayan Block na gusto nilang ipa-impeach si VP Sara. Wala silang proof eh. Wala silang proof na mishandled or misspent, whatever kung anong tamang term na gagamitin dyan, or ginastos ng hindi tama yung confidential funds. Pero yeah, kunto inuulan ng batiko si VP Sara. So ito po yung balita. At dito po papasok yung pagkatalo ni VP Sara sa power ng Legislative Department, kung saan nandun ang House, di ba? Lower House, Upper House yung Senate. So sino ang namumuno sa Lower House? Si Speaker Martin Romualdez. So, yung mga nag-aaleluya po para mabigyan ng budget taon-taon, no? Or malaking budget, kailangang mag-aleluya sa mga mambabatas natin. Mga kongresista, mga senador, and mga representatives. Kaya nga minsan tinatawag yung House of Representatives na House of Representatives. Bigla ko naalala si Mayor Magalong ng Baguio, no? Tama ba? Sabi niya, puro kurakot sa Kongreso. Umaray ang Kongreso. Diba? Dapat pagka ganun eh, kapag kami pumupuna ng puro kurakot ang nandyan, dapat kumilos din yung Kongreso. Wait, pinupulaan yung ating yung ating sangay ng gobyerno, puro daw kurakot dito sa atin, both sa Senado at saka sa lower house. Abay, teka, linisin natin, nakakahiya. Hindi naman iimik ang isang mayor ng Baguio kung wala siyang proof. Abay, umaray, nagalit pa yung ibang mga
kongresista, doon ako na-disappoint kay Kong Marcoleta. Diba? Personal din pong inaatake si Mayor Magalong, katulad ni VP Sara. So, eto po ang balita. The House Appropriations Committee declared late Wednesday, kahapon, that confidential funds sought by the Office of the Vice President and the DepEd pareho ha. Siyempre may confidential fund ang OVP. Tapos meron din ang DepEd kasi dito na nga po papasok. Salamat. Sino yan? Anyway, parang may pakulay. So, DepEd, alam na natin kung para saan yung confidential funds. Alam natin, very much aware tayo dito kahit dinidinay ng mga public schools na may mga recruitment, particularly sa mga state-owned na eskwelahan, di ba? UP, PUP, ganan. May mga recruitment na nangyayari, state universities ng Pilipinas. Kaya ang DepEd kailangan maglaan ng pondo para intel, di ba? Para mapigilan yung pagpaparami ng mga makakaliwa kasi kailangan na talaga yung masugpo Ay paano natin masusugpo, mai-eliminate ang mga terorista at ang kanilang mga front mismong nasa kongreso yung iba. At ang pamunuan ng House of Representatives and Senate mukhang wala namang ginagawa para completely maalis ang mga legal fronts ng mga kaliwang grupo. Nakaaway ni VP Sara. So ayan, House strips Sara of confidential fund. Wala na, ligwak na yung confidential funds. Mabuti na lang, sabi ni VP Sara, mabubuhay na, akala ko ba approve na to? Diba, parang nagbangayan pa nga noon okay, yung House. Sa Senado yun nung nagharap si VP Sara at saka si Raffy Tulfo. Diba? I don't give a heck, parang ganun yung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo nun. I don't give a heck sa mga confidential funds yung ganyan-ganyan. Ang sagutin nyo ay itong mga panunulisit sa mga magulang ng mga PTA, Kinemi Tatik, diba? And nagbarahan nga ng kaunti doon si VP Sara at saka si Senator Raffy. Pero doon po sa House, sa lower house, sa mababang kapulungan na mas commonly known as Kongreso, talagang hindi nabibigyan si VP Sara ng confidential fund. Ngayon ang tanong, paano ni VP Sara masusugpo? Okay, yung OVP pwedeng matanggalan ng confidential fund. Pero yung DepEd, paano pinamumunuan ni VP Sara yun? Paano niya mahaharang yung recruitment sa mga bata? Ano ang gagastusin nila sa intel or maybe mga pabu-pabuya kung sino man ang gustong magsiwalat na si teacher na ganito sa eskwelahang ganyan ay isa sa mga recruiter. Ay nako, may ganitong karaming estudyante na mga aktivista, mga makakaliwa na yan namumundok na, nag-enroll lang dyan, magre-recruit din yan, maghahanap na. Paano ni VP Sara? Paano makakapag-function si VP Sara sa kanyang quest na tuluyang pulbusin ang mga NPA? So far kasi si VP Sara lang ang gigil and very vocal sa paglaban sa mga kaliwang grupo. Hindi natin naririnig si PBBM na nagkakaroon ng mga statements, di ba? Proclamation, pronunciations, announcement, whatever, pronouncement, ganan. Wala tayong naririnig kay Pop Shikels. At sa iba pang mga politiko na gusto nilang, di ba, madurog na, as in, completely eradicated na sa Pilipinas at saka sa society natin ang mga makakaliwa. Wala. Si VP Sara lang so far. So parang gusto nilang paano gumagana ang isip ng mga lawmakers natin? Like, hindi nila suportado ang pagpilay, pagsugpo, pagtugis, di ba? Pagdurog sa mga makakaliwa. So pro makakaliwa sila. Kasi ang alam ko sa Kamangyang, naririnig ko po, I think kay Direk Daryl Yap din yata, na may mga makakaliwa na daw dyan sa palasyo. May mga connection. Right? Ang galing. Kung sino pa yung gustong dumurog sa mga salot na terorista sa Pilipinas, siya pa yung hindi suportado. Bakit? Pro makakaliwa na ba ang ating mga politiko ngayon? Or ang administrasyon ngayon? So,
despite ng mga paninira kay VP Sara at pagtanggal ng kanyang confidential fund. Sabi nga po, Ate Noemi Kaskulan, hello po, thank you. Tawag doon, okay lang sabi nga ng iba, okay lang na alisan si VP Sara ng confidential fund, 'di ba? Kasi nga siya naman mismo nagsabi, mabubuhay naman ang OVP at saka ang DepEd ng walang confidential fund. Pero ang alam ko po, ang nakalagay nga dito 650 million ang hinihingi ni VP Sara. Ito daw po ay ilalaan sa, imbes daw na ilaan yung mga ganyang kalaking amount, halos kalahating bilyon po kasi yan 650, lagpas nga So instead na ilaan ni VP Sara sa DepEd or OVP, ilaan na lang daw sa, ipondo na lang daw sa West Philippine Sea. Bakit baga gigil na gigil ang mga yan sa gusot dyan sa South China Sea? Wala pong West Philippine Sea. Tayo lang nagsasabi na West Philippine Sea yan. Wala tayong pag-aari dyan sa mga pinag-aagawang yan. Nakikiagaw lang din tayo. Paglalaanan daw ng maraming budget, pag pinaglaanan ng malaking budget yung mga Coast Guards at kung ano-ano pa. Bakit? Makakapalag tayo sa China? Kaya natin? Ewan ko ba. Anyway, despite ng mga paninira kay VP Sara, tingnan nyo naman, despite looming concerns about the use of confidential funds, Sara Duterte received high trust ratings as Vice President. Ang taas ng ratings, ang taas ng tiwala ng tao kay VP Sara bilang pangalawang Pangulo at Secretary ng DepEd. According to Tangier's September 23 survey. Ayan. Sara enjoys high trust ratings as VP. Sige, talunin nyo si VP Sara pagdating sa power of the purse, pagdating sa pondo, gipitin nyo. Dagdagan nyo pa yung pondo ni Papshi, mga mambabatas natin. Dagdagan nyo pa yung pondo niya sa kanyang paggagala next year. Yun ang prioridad nyo, di ba? Hindi nyo prioridad itong mga salot ng mga NPA. Hindi nyo prioridad ang problema sa droga, sa kriminalidad, sa traffic, sa pollution. Ang priority nyo ang pagbiyahe ni Papshi. Dinagdagan nyo pa ng budget. Ang galing-galing. Wala na kaming angal. Gusto lang kami sa ngawaw. Mga ngalay lang ang panga namin, di ba? Kayo naman, kahit ngumawaw kami, ang bait ng media sa inyo, di kayo binabatikos. Ang mga politiko, parang pare-pareho na rin ang kulay. Iilan na lang, mabibilang na lang sa daliri ang matitino. Wala na. Siyempre, dahil nga po si VP Sara ay namamayagpag pa rin, pilayan man nila, tanggalan man nila ng budget, bawasan man nila ng budget, pinagkakatiwalaan pa rin ng taong bayan, para talagang may feud si VP Sara at saka si Speaker Martin. This time, Speaker Martin has the upper hand, diba? Wagi siya against VP Sara or ang kanyang kinabibilangang sangay, which is the Legislative Department. Nabawasan ang budget ni VP Sara, pero pinagkakatiwalaan pa rin si VP Sara ng Tsaong Bayan. Ang pagmamahal ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte ay inilipat kay VP Sara. In fact, mas marami ang nakaka-appreciate kay VP Sara. Kahit pati ang mga Marcos loyalists, kung todo na rin paninira kay VP Sara, hindi lang mga pinklawan, hindi lang mga makakaliwang grupo, hindi lang mga ensaymada vloggers. At dahil popular ang ating VP Sara at pinagkakatiwalaan, ano kaya ang mga hakbangin naman ng ating Speaker of the House? Tingnan nyo naman, angas-angas niya. Malapit nang matapos ang mga maliligayang awaw ng mga smugglers, sabi niya. Hoarders. Parang narinig ko to sa SONA. Parang inulit lang niya yung sinabi ni Papshi Kels. At ang mga cartel, your days are numbered. Parang pelikula, di ba? Bilang na ang mga araw. Yes. Once this bill is enacted, we will use its provisions to the fullest in order to prosecute. May time frame baga ha. Like within 6 months may mapapakulong tayo. And within 6 months walang hoarders na sa Pilipinas. As in, kung may 10 hoarders, siyam doon matutugis natin, mapapakulong natin. Masisingil natin kasi malaki ang bayad po. 'Di ba? May batas na tayo eh. May bill na naman silang ginawa.
Anyway, kung ano yung sinabi na ni Papshi, so parang wala na ring talab. Si VP Sara, walang mga ganitong mga pampelikulang ngak-ngak-ngak-ngak, pero ang taas ng trust ratings. Si Speaker Martin, even the President, lagapak sa mga survey, trust survey. So what does it tell them? Diba? Hindi po dapat kasi puro ngaw-ngaw. Hindi puro dapat talak. Diba? Hindi ngawa, dapat gawa. Tama ba mga ate at kuya? Hindi ngak-ngak, dapat bagsak. Ibagsak ang mga dapat gawin. No? Ibagsak ba? So, may mga nagsasabi nga po, si Senator Robin pa ang nag-share nito. Hangang-hanga eh. Senador siya eh. Nasa Legislative Department siya eh. Talaga pong may mga nakakaramdam na ang labanan in 2028 would be between Speaker Martin and VP Sara. Kaya kung tatanungin ko kayo, sino ang gusto niyong susunod na Pangulo? Kadugo or kamag-anak ng Papshi natin ngayon? O kadugo at kamag-anak ng Papshi natin nung nakaraan na si Tatay Digong? I-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.